yung patumpik-tumpik na desisyon ng prosecution mo, tatawagin nila nagpapakita lamang na takot sila. Kasi pag yan ang prinisipla mo, sasampal ni yung mga kamalian, kakulangan nila sa kaalaman sa confidentiality ng pondo. I think they will be educated by the witness. Pag tinawag nila, takot sila doon. Marami nga nakapuna, Attorney Sal, na gumagamit nga ng mga inappropriate words dun sa impeachment trial itong prosecution team. Pero may nagtatanong din, Attorney Sal, kung nangyayari din ba ito sa isang pangkaraniwang korte, Attorney Sal, na mga nagtatanong ay gumagamit talaga ng mga ganitong salita, Attorney. What is your assessment po on this one? Number one, yung news report nyo masyadong mahaba. Para pareho yung pagsiyan natin next time. Pangalawa, Yes, Attorney. yan ang diniscuss na natin repeatedly. Yung prosecution and judge. I think merong merong description para sa kanilang galawa. Incorrigible. Incorrigible. Kumbaga, beyond and correction sa mga ito. Paulit-ulit lang. Halibasa, wala silang ebidensya. So, ginagamit talaga nila yung mga endos, side remarks, ang nangampanya, ginagamit na hukuman para pala si Presidente. Tara. Ito naman, presiding officer, ganun din. Ulit-ulit din. Ang ginagawa nakabalik. Kinukontempt niya na yung mga yan. Dahil incorrigible, kinatawag. Ayan nga po, Attorney Sal. Dahil nga kahapon marami ding nainis dahil nga sa mga ginagamit na salita na yun nga hindi nga dapat ay gamitin dahil nagiging speculative din. Pero sa ibang issue din, Attorney Sal, handang tumestigo ito. Kahapon maraming nagtatanong sa ating programa, Attorney Sal, kung tetestigo ba si Colonel Lachica. Maraming sa panig ni Colonel or dating Colonel Lachica, handa siyang tumestigo sa impeachment court. Siyempre, pagdating sa matapos nga itong banggitin ng dalawang hostile witness na siya yung tumanggap ng nasa 500 milyong pisong confidential funds ng OVP. Itinanggi nila Chica na tumanggi siyang humarap sa paglilitis at sinabing handa siyang magsabi ng katotohanan at kung legal na ipapatawag alinsunod sa mga batas at security restrictions. Sinabi rin ng AFP na makikipagtulungan ito sakaling ipatawag sila Chica ng impeachment court. Kung sakali, Attorney Sal, makakatulong din po ba ito si Colonel Lachica pagdating sa pagiging witness, if ever? Yung patumpik-tumpik desisyon ng prosecution mo, tatawagin nila nagpapakita lamang na takot sila. Kasi pag yan ang prinisipla mo, sasampal ni yung mga kamalian, kakulangan nila sa kaalaman sa confidentiality ng pondo. I think they will be educated by the witness. Pag tinawag nila, takot sila doon. Ayun nga. Kasi nga po parang pinag-aaralan pa nga nila kung tatawagin nga itong si Colonel Lachica. Samantala, umaasa naman si Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na matapos ang taon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito ay habang pinag-aaralan ng Senado kung paano daw nila babalansehin itong paglilitis at ang nalalapit na deliberasyon sa pambansang budget. Ayon kay Escudero, kailangang mabigyan ng sapat na oras ang budget hearings dahil ito ang pangunahing batas na kailangan maipasa ng Senado bago nga matapos itong taon, Attorney Sal. Samantala, hiniling din ni Senate Majority Leader
Juan Miguel Zubiri ang mas malinaw na timeline ng impeachment trial upang maiangkop ito sa kalendaryo ng Senado. Ito'y sinabi naman ni Escudero na magiging mas malinaw ang schedule kapag nga inilabas na ng Senate Finance Committee ang calendar ng budget deliberations. Naniniwala rin ang kampo ng Vice President Sara Duterte na mas makabubuti sa lahat kung matatapos ng mas maaga ang impeachment trial, lalo na't nais din ng ni VP Sara na mapabilis nga itong proseso, Attorney Sal. So sa tingin niyo po, Attorney Sal, dapat maging specific or concise na nga itong paglalatag ng schedule para matapos na agad ng maaga itong Senate impeachment kay VP Sara. Na-discuss na rin natin yan. Paulit-ulit na rin natin i-discuss yan eh. Yan, yung sinasabi nilang makakatapos bago bagong tao. So, wish lang yan. Hanggat ganyan ang estilo nila, paulit-ulit na magpipresenta ng mga susunod na hindi naman kailangan, hindi naman in dispute o contentious sa kita, presenta pa nila. At at the same time, estilo ng prosecutor, paulit-ulit na tanong, ang sagot, inuulit naman. Ito rin presiding officer, puro din papapelo. Alam mo naman, talagang tagal yan. At para po sa ating diskusyon, Attorney Sal, ay tanggapin natin tong balita. Usapang impeachment po. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat at tila pagbitaw ng konklusyon at espekulasyon ng prosekusyon para patunayan ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Hiniling din ng depensa sa impeachment court na pagsabihan nga itong ginawa ng prosecution team kahapon dahil nga sa paulit-ulit ng paggamit ng mga salitang hindi angkop sa korte. Alamin natin sa ulat ni Angel Pastor. Sa direct examination ng prosekusyon sa kanilang ikalawang hostile witness na si Lemuel Ortonio, kapansin-pansin na ang pagiging kalmado nito at ang kumpiyansa nitong sumagot sa ilang mga tanong ng prosekusyon. Pero para sa defense team, yung ilan sa mga tanong ay walang direktang batayan at nakabatay lamang umano sa pagpapahiwatig, paratang at konklusyon. Sumalang sa witness stand sa ika-18 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. Bago sumailalim sa OVP noong 2022, nagsilbi si Ortonio bilang head ng Human Resource Management Office ng Davao City noong alkalde pa si VP Sara. Humawak din siya ng iba pang posisyon sa lokal na pamahalaan ng Davao sa ilalim ni VP Sara. Kinumpirma rin ni Ortonio na siya ang nangangasiwa sa pagpapalabas, paggamit at liquidation ng pondo ng OVP. Bago pa man umusad ang direct examination ni Prosecution Counsel Attorney May Divina Gracia, inalmahan ng defense team ang huling iprenesentang offer of testimony ng prosekusyon. Tinawag ito ni Attorney Christine Ferrer na merely theories o mga teorya at pang soundbites lang ang mga iprenesentang testimonya ng prosekusyon. Sa kabila nito, sinabi ni Ferrer na isa sa ilalim nila sa cross-examination si Ortonio upang beripikahin o pabuluanan ng mga alegasyon. We note that the 11 items that were mentioned by the prosecution are all conclusions of fact and law, Your Honor. And actually, they are mere speculations and conjectures, Your Honor, not being proven before this honorable court. And they are all theories and, with all due respect, sound bites, Your Honor. Nevertheless, we will cross-examine the witness to verify the allegations or to disprove the allegations of the prosecution. They may be statements of fact or law, counsel, but that's what they seek to prove. Through this witness, hopefully, by declaring him as a hostile witness in due time. Duly noted. Tinanong ni Divina Gracia ang ugnayan ng PNX, UDENA at UDENA Management and Resources Corporation. Ngunit tumutol ang depensa dahil irrelevant umano ito. Dahil dito idineklarang hostile witness ni Presiding Officer Cheese Escudero si Ortonio dahil sa interes nitong taliwas sa respondent at prosekusyon. Again, relevance, Your Honor, to the confidential funds. And she's on short leash. Attorney May, is this part of trying to qualify Mr. Ortonio as a hostile witness? Yes, Your Honor. This will establish that this witness has an adverse interest, Your Honor, in this case.
With your indulgence, as well as with the permission of counsels for the parties, I think it has been established that Mr. Ortonio serves at the pleasure of the Vice President, has been working for her for quite some time, and is serving up to now. Correct me if I'm wrong, Mr. Ortonio. That's with the Vice correct, Your President. Honor. And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba? Dahil coterminous kayo. That's correct, Your Honor. And that as far as we know, until today, you are still working with the Office of the Vice President and serving under that capacity, coterminous. Yes, that's correct, Your Honor. To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution, and that therefore counsel Attorney May can ask leading questions, but again, pursuant to the rules, may not ask misleading questions. Sa direct examination, kinumpirma rin ni Ortonio na noong September 16, 2022 lamang na italaga si Colonel Raymond Lachica bilang head ng security officer ng OVP. Iprenisenta rin ng prosekusyon ang letter request para sa confidential funds ng OVP noong August 22, 2022 na isinumite sa DBM. Ayon kay Divina Gracia, wala umanong attachment ng physical at financial plan para sa naturang request, pero paliwanag ni Ortonio na nakaplano na ang mga aktibidad ng OVP para sa natitirang bahagi ng 2022 nang humingi ito ng confidential funds sa DBM. Ayon kay Ortonio, si VP Sara ang nagtakda ng halagang hinihingi para sa pagpapatupad ng Good Governance Program, gayon din sa official engagements at functional representation sa domestic at international events ng OVP. In the context of the plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022. That's why we were able to implement already several programs and projects that we will be implementing for the rest of the year and for the rest of the term. Tinanong din ng prosekusyon kung may personal na nalalaman si Ortonio na banta sa buhay ni VP Sara sa loob ng 11 araw na umunay ginamit ang confidential funds. Sagot ni Ortonio, wala siyang personal na alam dahil hindi naman anya sakop ng kanyang trabaho bilang Assistant Chief of Staff ang anumang security matters ng bise. Ipinakita rin ng prosekusyon ang liquidation report para sa December 21 hanggang 31, 2022 at tinanong si Ortonio kung nagastos ang 125 million pesos na confidential fund pagsapit ng December 31. Ani Ortonio, ang 125 million pesos ay confidential fund para sa huling quarter ng 2022 mula October hanggang December at na-withdraw noong December 20. Dahil dito, patuloy na binara ni Ferrer si Divina Gracia sa pagtatanong nito kay Ortonio. Ayon kay Ferrer, pawang espekulasyon at konklusyon lamang ang ilang tanong ng prosekusyon kaugnay sa pondo at mga aktibidad ng OVP para sa huling quarter ng 2022. Presumably, yung October, November, and December, merong mga activities for which the confidential funds would answer to Your Honor, or would answer for. Tama ba? Your Honor, please. Attorney Christine? Your Honor, she's asking for an opinion. Sang-ayon naman ng presiding officer sa pagtutulang depensa at sinabing wala itong sapat na basihan, kung kaya't tinanong niya si Ortonio kung bakit agad nagastos ang pondo gayong ang budget ay maaring gamitin sa loob ng 2 taon. Paliwanag niya, The budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year? Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022. At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022. Yes, Your Honor. dahil sa mga banat ng prosekusyon, formal na hiniling ng depensa sa impeachment court na iwasan ng kabilang panig ang pagbitaw ng mga hindi angkop na konklusyon. There is a consensus, Your Honor, that we will ask the court, the respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution. Yes, I agree with counsel. Earlier, the court made an admonition and reminder to the counsel for the panel of prosecutors
but did not strike out those statements, but subsequent similar statements made were stricken off from the record by the presiding officer. But it does seem that it's becoming I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. Bago rin matapos ang trial ay nagpaalala naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano sa magkabilang panig na maging maingat sa pagpili ng mga salitang ginagamit sa impeachment trial. Ayon kay Cayetano, maaaring magkaroon ng negatibo at emotional connotations ang ilang salita na maaaring makaapekto hindi lamang sa integridad ng korte kundi maging sa kanilang magiging desisyon bilang senator judges. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo dito sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla at Congressman Pulong Duterte? Ay, puro dagdag naman yung si Rimulya eh. Kailan mo ng kaso kung ito, hindi puro paninira ginagawa. Ganyan talaga yung mga yan. Kung baga, they're all incorrigible. Ayan nga, Attorney Sal. Maraming salamat po. At, sa iba namang balita, tungkoy na ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang grupo ng umano'y groomers. Ito nagta-target umano sa mga minor de edad, Attorney Sal, sa social media at posibleng may kaugnayan nga sa mga insidente ng mga paaralan or mga insidente na nangyari sa mga paaralan nung nakaraang mga linggo, Attorney Sal. Alamin natin sa ulat ni Kai Villan. Lumalalim ngayon ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa posibleng online networks na nanghihikayat at nag-iimpluwensya sa mga menor de edad. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, natukoy na ng Bureau ang isang grupo ng umano'y online groomers na nagtatarget sa mga menor de edad sa social media. Napasok umano ng NBI ang group chat ng mga ito, ngunit kalaunan ay nag-collapse ang grupo. Nasa libo umano ang mga miyembro nito, kabilang ang mga individual mula sa ibang bansa, bagamat karamihan ay mga Pilipino. So yung groomers na to, in fact sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa't may mangyayari. At nangyari nga. Ayon kay Matibag, karaniwang mga menor de edad na nasa edad 12 hanggang 19 ang target ng grupo, babae man o lalaki. Halo-halo eh. Pero ang common is they are minors eh. Ranging the age from 12 to 19. Sa modus ng grupo, una nilang kinakaibigan ang kanilang target at pinag-aaralan ang profile, pamilya at kakayahan nito bago tuluyang impluwensyahan. Initially, they'll be very friendly. Titingnan yung profile mo, titingnan yung pamilya mo, your capability. Then, doon na. Tinuturo na. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Matibag, inuutusan umano ang mga target na gumawa ng karahasan bilang bahagi ng tinatawag na initiation. Kapag naisagawa umano ang ipinagagawa sa kanila, maaari silang bigyan ng mas mataas sa katayuan o promotion sa loob ng grupo. Kabilang sa mga itinuturing na promotion ang tinatawag na sainthood para sa mga gumagawa ng self-harm o suicide. Sinabi ni Matibag na posibleng iisang network ng online groomers ang nasa likod ng pag-impluwensya sa mga estudyanteng sangkot sa mga insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City at Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga. Samantala, magsasagawa rin ng NBI ng profiling sa mga individual na nag-share online ng mga video footage ng mga insidente upang matukoy ang kanilang partisipasyon at dahilan sa pagbabahagi ng mga ito. What puzzled me is yung pag-live nung actual shooting eh. So I want to know who are the people watching, sino yung mga nag-share, and what is the reason for sharing. Makikipagpulong raw ang NBI sa mga opisyal ng Meta upang talakayin kung paano matutukoy ang mga account at individual na sangkot sa pagkalat ng naturang content. Tomorrow I'll be flying to Singapore to have a meeting with Meta. Yung mga taga-Meta, this is high-level meeting, no? Meta from the US, yung mga officials nila, and for the Asian region, will be attending that meeting.
And I will ask those questions, Kasado rin ang pagpupulong ng NBI, Office of the Executive Secretary, DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang online grooming. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal kay Villan, SMNI News. Ayan nga. At kaugnay lang dyan, Attorney Sal, ay sinabi din ng Malacanang na bukas sila na iban itong mga social media sites. For example, sa Facebook o itong sa Meta, Attorney Sal, para nga mapigilan nga yung mga pag-access ng mga kabataan doon sa mga grupo na nasa online na naghahasik nga ng karahasan, Attorney Sal. Ano po inyong komento dito in addition to what you have said previously po? No, para pareho lang yan. Puro salita lang yan. Alam na pala nila. Ba't dito nila tinatapos na? Ayan. At Attorney Sal, kaugnay din dyan sa isyong yan, lumabas sa isang pag-aaral ngayon o sa survey na bumaba na sa 72% yung mga Pilipinong nagsabing ligtas sila sa kanilang mga komunidad mula nga sa 87% noong March 2023. Ito ay ayon sa pinakabagong survey ng Okta Research. Tumaas naman sa 12% ang mga nakaramdam na hindi sila ligtas mula sa 4%. At bumaba rin yung bilang ng mga hindi natatakot maglakad sa gabi mula 81% napunta na sa 68%. Habang marami rin yung mga nangangambang pasukin ng magnanakaw ang kanilang bahay mula 12% patungong 21%. Pinakamalaki. Carlo. Yes, Attorney. Yan alam na natin lahat yan. Paulit-ulit na lang yan. Hindi naman talaga nababago ang kalakaran. Maraming mahirap. Dahil sa kahirapan, marami din ang krimen. Yan ay matagal na. Yan ay validation ng bigong-bigo ang administrasyon sa pamamahala. Next issue. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Basahin na lang natin itong mga mensahe natin mga kababayan. May nagtatanong dito, Attorney Sal, mula kay Carl Kendrick Sosa mula sa YouTube. Attorney Sal, nabanggit ka sa Spokes, itong programa ata sa kabilang istasyon. Sabi ng host, sabi mo raw, propaganda lang ang lahat ng ginagawa laban sa mga Duterte. Sagot ni Raul Pangandaman, hindi raw yon propaganda. Ano pong reaksyon nyo dito? Anong tawag mo doon? kaya nga gumagawa sila ng criticism Kasi gusto nila puro propaganda lamang sa mga Duterte. Ano bibigyan ng pagkakataon si President Duterte pagtagula sa sarili ng komisyon, nakakulong. Yung isa naman, nabala sa pag-arap sa impeachment. Propaganda na talaga yun. Kahit ano pang excuse. Ito pa, Attorney Sal from Mabugnutin. Agree with Attorney Panelo, boring ang line of questioning, making mountains out of molehills. Good grief. Ito pa, meron pang mensahe si Norse Channel, Attorney Sal. Si Zubiri na board at gusto na niyang tapusin before December ang impeachment trial. What a stupid move. Ginusto nila tapos sila rin ang aangal. My goodness, only in the Philippines. Meron pang... Ang boring ang impeachment. Yes po. Yan, meron pang komento dito si Ana Macasero, Attorney Sal. Si former Vice President Lenny, hindi yan nangangailangan ng CF, confidential funds, kasi hindi yan humahabol sa mga leftists. Nung tumakbo si Lenny bilang president noong 2022, supporters daw niya yung mga leftists, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito, Attorney? Basta kayo maniniwala sa mga chismis. Ayan. At ito, Attorney Sal, before po tayo tuluyan magtapos, basahin natin ang mga pabati na ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula kay Teresa, good morning, Attorney Sal, watching from Malaysia. Kay Roxanne Costo naman, good morning po, Attorney Sal, watching from Queensland, Australia. At ito si Apollo de la Cruz, Attorney, araw-araw po akong nanonood sa inyo. Ayan. Okay, kumusta kayo lahat dyan? Sana kayo'y palaging nasa mabuting kalagayan. Magkita-kita tayo po bukas. Ganito